Lumagda sa isang kasunduan ang DPWH at ang Blockchain Council of the Philippines upang paigtingin ang paggamit ng blockchain technology sa mga proyekto ng kagawaran. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer. There will be greater transparency. Ito ang aasahan ng publiko matapos lumagda sa isang Memorandum of Agreement ang DPWH at ang Blockchain Council of the Philippines sa paglulunsad ng Integrity Chain, isang blockchain-powered platform na layuning pagtibay ng transparency, accountability at public trust sa infrastructure projects. Tugon nito ng DPWH sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking may pananagutan at malinaw na pamamahala sa mga proyekto ng gobyerno. Kabilang sa mga ilalagay sa blockchain ledger na ma-access ng publiko ang mga impormasyon tungkol sa budget allocations, procurement process at construction milestones. Sa pilot testing ng teknolohiyang ito, uunahin ng foreign assisted projects o proyektong pinondohan sa pamamagitan ng official development assistance. I think this is a very, very important step. Itong paggamit ng blockchain, at paggamit ng teknolohiya para mabantayan each and every step of the process sa buong departamento, mula central office, down to the regional office, down to the district office. Mahigpit itong babantayan ng private sector, academe at civil society organizations. Yung ledger entry po is seen by all, nakikita po ng lahat. So now, nagkakaroon ng tamang check and balance. Hindi mo pwedeng palitan, pwede mo dagdagan at dagdagan. Sa pamamagitan ng Integrity Chain, magkakaroon ng real-time public dashboard na sumusubaybay sa paggasta at takbo ng proyekto. Bukas na mekanismo para sa citizen feedback at anomaly reporting. At tamper-proof records na hindi maaaring manipuluhin para mapigilan ang korupsyon. Sabi nga ni Secretary Aguda sa akin, kung may implemento first of its kind in the world na gagamitin sa isang government agency tulad ng DPWH at ng DBM. Sa unang 60 araw, bubuo ng technical working group upang masimulan ang proseso. Kasunod sa Integrity Chain, ang locally funded projects. Suportado naman ito ng Japan International Cooperation Agency, Korean Exim Bank, Asian Development Bank at World Bank. Kasama rin sa plano ng DPWH ang paggamit ng real-time satellite imaging upang mas mapabilis at mapahusay ang monitoring ng mga proyekto. Samantala, magre-request rin ang DPWH ng freeze order sa mga yate na konektado sa mga individual na dawis o umano'y irregularidad sa flood control projects. Napigilan naman ang deregistration ng 3 helicopter na umano'y konektado kay resigned Congressman Elizalde Saldico. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, may plano umanong ibenta mga ito kaya sinubukang i-deregister. Isa namang welcome development para kay Secretary Dizon ang pagkakatalaga kay dating PNP Chief General Rodolfo Azurin Jr. bilang Special Advisor ng Independent Commission for Infrastructure, kapalit ni Baguio City Mayor Benamin Magalong. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.